BRC, BRC! BRC TV. Be ready for change. Welcome to our very first episode ng BRC TV. Be ready for change. Wow, grabe. Alam kong excited na ang lahat for our very first episode. This is Cristel, your energetic host, ready to spread good vibes sa lahat ng ating mga televiewers ngayon. And maybe nakikurious kayo, Cristel, para saan ba yung BRC TV? What is it all about? Now, BRC TV aims to give us a closer and personal look sa buhay ni Bishop Rod Cubos. His success, his story, no? Na will really inspire each one of us. Kasi yung normal natin nakikita kay Bishop, nasa pulpit, nasa stage. Yung iba sa inyo, lalo na sa ating mga hindi taga Davao, nakikita nyo lang siya sa online, no, na services natin sa Sunday. But in this BRC TV that we will have sa ating mga episode, makikita natin ang other side ni Bishop Rod. Mas makikilala natin siya at mas ma-enjoy natin ang ating fellowship with Bishop. So at this moment, para mas makilala pa natin si Bishop, we prepared something special for you. Roll VTR. He is the most criticized bishop in the Philippines, a pastor, a strong leader, an end-time preacher. Palaban, walang kinatatakutan at walang inuurungan. Pero sa kabila ng mga nakikita ng karamihan, lahat ay may pinagmulan. Rodolfo Cubos, also known as Dudong, was raised from Tibungco, Davao City. Like any ordinary person, he was raised by a challenging family. Mahirap, kailangan kumayod at kailangang may patunayan sa buhay. Lumaki na may ama na sobrang disiplinado. He started working at early age of 10 years old, and because of his gift, his charm, and appearance, he was able to enter the basketball and modeling world. He became successful and was surrounded by famous and wealthy people during his time. He was able to afford a life of luxury and can even stay at the most prestigious 5-star hotels. Pero sa lahat ng mga kasiyahan, may isang naging kulang, ang relasyon sa Panginoon. After all the realizations and spending too much for worldly pleasures, a man known Dudong gave up everything. He left his house, his investments, all his worldly possession, left the modeling industry and denied his own identity. Lumipat galing Manila at bumalik sa Davao kung saan siya lumaki. At 30 years old, he was transformed and became a mighty servant of God. He even sold his car in order to give Bibles to people. He started his missions in tribal areas, a scary place to preach the word of God because of insurgencies. From luxury dinners to simple saging at kamote. From owning an expensive car to hiking at tribal areas to preach God's word. From walking to modeling carpet to walking in places na hanggang tuhod ang putik kapag umuulan. A lot of people criticize him and mock him, but he understood God's calling and the value of someone's salvation. He remains faithful, and by God's grace, whatever he sacrificed from past leads him to a much successful life now. From an ordinary man, Dudong, or also known Archie Gutierrez, now became a Bishop Rod Cubos. From the world translocated to the kingdom, from a man of fashion to a man of action. This is just part of a great story of Bishop Rod Cubos. Let us all welcome Bishop Rod Cubos. Maayong adlaw, Bishop. And Bishop, Murag, we've known each other for so long. Tas-tas na tong journey together. Bishop, nakita na to sa video ganina imong gigikanan, no? Grabe gyud, asa gyud gikan no ang story ana. Bishop, tell us more about your childhood memories, Bishop. Yeah, actually, even from the very start, nataw ko sa area sa Kabusliman, sa Tibungco, specifically sa Dilok Sawmill. So, na 200 household diha nga mga Muslim. Diha ko nagdako.
Grabe sad, tungod kay akong papa, grabe gid po to ka disciplinarian and makita nimo very unsa siya ka firm and strong when it comes sa principle in life. So actually mo gid akong nadala. I witnessed na in my childhood, grabe, tungod kay naapoy mga badlungon sa among lugar. Dati mga former rebels and of course sa mga inani nga klase, inani nga sitwasyon before, grabe, way back 70s, kuan magyud kayo. Grabe pagid ang Davao. So I witnessed kung unsa akong papa ka firm and without fear. That's why mo ginay na kumbaga na inherit na ko mga klaseng heart. When it comes justice and righteousness, akong papa strong. Nandigan yun na. Until such time nag-transfer mi Bunaplay. The same sa area, daghang mga badlungon, na yung mga tao dito waldas gang. Then sa diha nga nagdako ko, nadala nako ng attitude sa akong papa ba nga nahimong protector o the poor, or may the protector or defender of the poor, or those people nga nag-experience og injustices. So nahimo po kong religious person in my childhood. Grabe po kong dedication and faith sa Ginoo ba kay kabalo magyuta nga na Ginoo. Ug mo ni akong nadala. Ug mo ni ang rason nga nung nag-eskwela ko Holy Cross of Bunawan, then pag-college Holy Cross of Davao College. Yeah. Then proceed ko UM for another course mo nang nahitabo. Di man mi dato. Pobre akong papa, akong mama, pero daghan mig yuta. May mga yutaan man gyud ang akong mga kagikan sa mga lugar nga among gikanan. Papa nako from Bohol, mama nako from Miss Or. But nagkita sila sa part sa Miss Or kay may yuta po akong lolo dito sa Medina, Misamis Oriental. Na sila yuta pero di gyud sila inanak ka kuan. Pero ako nag-start yung kong sariling sikap. Kay nga ko importante nga nagitay makatunta ba nga na ginatawag ba hirap at tiyaga. Kay tungod sa kinilag nangita ta greener pasture, wala ko na satisfy kung unsa akong life diri sa Davao. So na-invade ko og Luzon. Oh, murag na amin nakitaan ato sa video Bishop nga murag sa tuig nahitabo sa Luzon, murag na ay mga pa-model di ay ang nahitabo. Okay, Tell us more about it, Bishop. Unsa man imong journey pag adtog Luzon? Dili po siya sayon pero kinilaging muna nangita ta greener pasture kay in those days ang Davao layo sa mga oportunidad. Hinana ba? Napag-iwanan talaga. Do varsity ko, gadula ko sa Crusaders, Holy Cross of Davao, nagiging senior varsity player ko. Wow. So wala ko na satisfy kung unsay akong na-achieve that time. Ang ako nangita ko much more na mga opportunities in life. And nagkataon tungod kay sa akong childhood, sa akong pagkabataan, medyo di man pud siguro layo. So dali ra kay ko napansin sa Maynila. Dili gyud ikalalis, murag mo agree pud ang tanang nasa viewers na karon. Sige, Bishop. And ang nakagwapo tungod kay predetermined future siya, ang Ginoo nagaplano, ang Ginoo nagauban. So ang Ginoo gyud ang naga-arrange. So dili kayo yung anak ka lisod ang akong giagian. Do sa first 3 months ko ang gyud kay mo pay pag-start. Pero dali kay kung nakitaan, dali kay kung na-discover ina na ba. So nag-enjoy ko. Discover Bishop connection lang. Dili, naglakaw lang ko eh. Naagian ko, naglakaw ko sa mall. Na-mall sa tapat ng Central Bank sa Metro Manila nga ginatawag Harrison Plaza. Taas kay na siya nga ali. Kung lakaw, makalakaw jud og sakto. Tapos ako kay pag mulakaw, lakaw gyud. Napansin ang akong the way. The way sa paglakaw, yung word nga ginagamit, hagod. Yeah. Kaya yung mga hagod sa paglakaw ba. Tapos dihin pansin kumbaga snobbish look, inana ba? Kana bang dili kayo hard to get kumbaga. Di man kay ko dali mo smile before. Even karon makita man ninyo bihira ko mag-smile. So mo na naka-intriga sa mga mysterious kayo imuhang mysterious yun. Mysterious good siya. Then yun, nag-enjoy ko for 7 years kong nag-ramp model.
Okay ang life, pero malayo sa Panginoon. Speaking of Bishop, no, na-mention ni mo, Bishop, karon na greener pasture, nga Yes, katong mo adto ka og Luzon for greener pasture. Unsa, what drives you, Bishop, no? Gusto lang po mi makabalo unsay kuan kayo murag sitwasyon ato nga time sa imong family nga ngano man jud nangita ka og greener pasture pa. Yeah. Actually, I know for sure nga mao ni ang problema sa our young generation nowadays. Of course, wala sila sa Ginoo, akong papa ug mama. Naa sila gitawag nga relihiyon, pero they are denying its power. Religious akong mama, kaso lang wala nakabase sa truth, no, sa Bible. Mag-contradict sila sa akong papa, kaya akong papa miingon siya, kaya akong papa may dugong Hebrew. Dili siya kay wala ever since ang gitudlo sa ilaha ang Ginoo nasa langit. So dili sila kana pa Lahi lang. sila og tinuuhan, lahi no? sa tinuuhan. Akong papa magampo nga walay makitang imahin. Ako mama lahi. So imagine ka ina nga klase nga balay. So akong papa nahimo sa gitawag nga KBL. Unsa Ngano man man KBL? Kasal, bunyag, lubong lang makita ang simbahan. Ay, murag bago lang ito. Kasal, Bunyag, bunyag, lubong lubong. lang makitaan sa simbahan. Kaya di man siya musulod sa simbahan Labas lagi. si dagantag mga ka-KBL nga na viewers po Dili dron. man siya musulod sa simbahan kay lahi man ang iyang pagtuo. So, mao na ang real. So kana pa lang, that alone. So na nagi conflict, nagi friction. Every now and then ay friction, magsislag away. Tapos samukan man ko ana nga panimalay ba nga gubot kaayo. Tapos na ako'y of course sa akong pagkabata tungod kay na ako'y ambisyon, na ako'y ginadesire ba. Mao na ko, tapos akong mama, dili na to kaya na tungod kay inani lang ta, akong papa, kontraktor lang, inana sa Bunaplay, akong mama, nasa balay, ginagbay negosyo, inana. Pero tungod kay dili sila magkauyon. So lahi og prinsipyo akong papa, lahi pod akong mama, kay lahi pa sa tinuhuan. Mao ni ang always nga kay ako ang youngest. Mag-away akong papa, ako ang patunga. Ako mga igsoon, walay pakialam. Ako ginang always mediator. So imagine ko ka, from the very beginning, imagine ka sa akong pagkabata, makita na ko akong papa ug mama mag-away. Ako'y perminti patunga. Ako'y maghilak, kaya di ko gusto away. Sa dihang nagkaroon ko og opportunity nag-college during my college days, dito na ko mo nga di na ko musugot nga mahimo kong continuation sa akong pamilya, nga makita na ako akong pamilya, akong papa bisyoso, akong mama inani siya, then magsigi og away, moadto ko sa mga parente di same. Grabe ang mga bisyo, ay mao magyuni ang naong or nature sa mga tao pag wala gi saktong relasyon sa Ginoo. Pero sa ako di ko musugot nga mahimo kong continuation sa akong ginikanan. Mangita ko og greener pasture, diha ang word nga greener pasture. That's why until such time nga gidil ko ni Lord. Kay ang life medyo naga-elevate na, dili lang sa nightlife, appeal na diha ang gambling sa casino. So sa dihang imbis kay nagunahon na nga makatigom, every night gihimo na kong office ang casino, sila is Intercontinental Hotel, Casino Filipino sa Ross Boulevard. So inana gyud ang nahimong life. Na-expose ka to more. Na-expose ko. Grabe ang vices na. Tapos tungod sa nature sa akong trabaho, daghang namit nga mga director, producer. Una akong giniingon dati sa inyo nga kung na ako sa kalugar, kung naglingkod ko diri na si Wilson Cheng sa akong tapat. Na si Wilson Cheng, producer sa Solar Film, na diri si Mike Miranda sa 7M Production, something like that. And the angels all around. So mga inaana nga word ba? So ana ang klase nga life. Mo gyud Bishop, basta naagyud ani nga sama pa sa imong giingon na aka ani nga industriya, ma-expose gyud ka sa mga lahi nga vices, bisyo, no? Unsa ni pwede ba Bishop, you can tell us more about this no nga mga unsa day ni imong mga ginahimo day sa unang nga bisyo? Yeah, actually, lisod ka ay siya kung bitawag kag naa ka sa celebrity. Kay part man gud na.
Yung kag nasa modeling world. So, imo na magina imong life. So, nightlife. So, tungkol sa curiosity, sa mga kaubanan, sa modeling world, halos lahat naga-drugs eh. Tungkol sa klase sa trabaho. Tapos, na-involve na ka sa daghan klase nga mga gitawag na to nga mga vices. Of course, ang drugs dili layo. Sa akong life before, dili ko gainom ng kalili. Kaya kita sa kuana. Nagainom ko na sa mga lugar yun. Even rin sa Davao. Disco Vegas, Top Down Disco, inana ba? Nightclub, to Quartz, inana ba? Muna yung mga imnanan namo rin sa Davao kanyanto. Tapos 7 days kong dili matulog na. So naga-cocaine pa ko. So imagine ka sa Mercedes-Benz, naga-chop ko cocaine. That's why gi-orchestrate ni Lord nga niabot ko sa punto nga ingon nila hallucination daw, product of your imagination. Pero nga ko dealing to. Until such time nga gidala ko sa rehabilitation center, voluntarily ako ang nagkuan nga magpa-rehab. So ako, dito ko nagpadala sa ANDREN. Ang ANDREN, ang mini sa ANDREN, Anti-Narcotic Rehabilitation Center. Dito sa Antipolo, Rizal. Muna dito po kung kapasan-pasan og cross. Kaya dito man ko, nag-rehab man kong 6 months. Then, pero after 1 week, medyo naka-recover ko, medyo okay na. Pero di man pwede kaya ang kontrata 6 months man. Kailangan tiwason mo. Hantod, na presidente na po ko dito. Ako'y presidente sa tanang mga na-rehab. Bisan asa ko adto presidente. Oh, mga presidente di ko. Eskwelahan, presidente po ko. Ako'y presidente lang gobyerno na yung hirang dati. Ako ang leader. Pati sa rehab karon. Sa rehab, ako yung presidente dito. Muna, pag abot sa panahon ka ng Semana Santa, ka ng magpanata na, ako po ito'y magpasaan og cross. Tapos ang akong tigbunal, ako po itong mga subordinates. Inana ba? So, yun actually ang sitwasyon. Nakita na ako nga, gigamit sa Ginoo. Aron makadil siya sa ako, aron makasulti siya sa ako. Gigamit to nga abi niya. That's why sa ako, walay aksidente. Grasya to nga, gidala ko sa Ginoo ato nga level. Aron supernaturally, he can speak to me directly. So, mo to ang dealing sa Ginoo. Muna ako, wa ko'y regrets. Kay paagi to, nga madil ko sa Ginoo. Dito siya musturya. Dito sa- What the enemy meant for evil, the Lord will turn it Yes, for good. Yun exactly. gihapon. Wow, grabe gyud kaayo nga 180 degree gyud no gikan sa kinabuhi gyud no nga puno sa bisyo. Yeah, actually, ang yung bisyo lang. Di ko pwede matulog. Niabot ako sa punto, di ko katulog kung di ko makainom. Hard drinker ko. Nainom ko og 7 kinds of wine. Pero sa dihang gidil ko ni Lord, I experienced translocation. Yes, let's go there, Bishop. Kay gusto kayo may makabalo ana Bishop na how did you really encounter the Lord? Kay murag tanan no na may enjoy video sa mga testimony, sila Pastor Nap, sila ano na natay mga DA testimony nila. Pero gusto gyud namo ni ma-document pud Bishop Yeah. ba kanang how did Bishop Rod encounter the Lord? Nung kasagsagan na, medyo kumikita, Nasa peak yun. nasa peak na, kaya lumaki ang ulo, nagkaroon ako ng supernatural na experience. But mind you, religious ko religious. So, sanay akong magdasal sa Baclaran Church. Malati Church na lumalakad ka nakaluhod. Until such time, yung nakaupo ako, biglang nag-change yung environment ko. Change yung paligid ko. Nakita ko yung sarili ko na nasa ibang lugar. At saka alam ko na hindi siya basta-bastang lugar. Kasi alam ko, umiikot na kasi ako even before pa eh. Nagta-travel ako eh. Pero yung place na yun na nakita ko iba. Tahimik yung area. Nakita ko yung naglalakad ako sa mountainous area. Pero napakalinis. Yung mga flowers parang kumakanta. Tsaka napakalinis ng area. Tinitingnan ko yung even yung street. Ginaganon ko kasi. Kasi papansin niyo ako, yung mga misa ginaganon ko. Tingnan ko kung may alikabok kasi sensitibo kasi ako sa alikabok eh. So, hindi ako makapagsalita, hindi ako makapagtanong, pero alam ko sa puso ko may tanong ako. At suddenly, mayroon akong naririnig audible voice. Then bigla akong nabalik sa normal, yung Saan ka nakaupo? saan ako nakaupo. May maririnig akong voice.
I will bring you to that place if you change your ways and your action. Kaya nga yun, pupunta na ako ng Baklaran, naglalakad na nakaluhod, nagpipinitensya na ako, kasi ano ba talaga problema? Kasi ang sinasabi, I will bring you to that place if you change your ways and your action. Kaya binabago ko yung routine ko. Until such time, nag-desire ako, uuwi ako ng Davao. At nung nagdesisyon ako, may narinig ako, talagang kailangan kang umuwi. Kaya nung umuwi ako dito, Going to Davao na ka. sa Davao na, may ginamit. Isang taong nagsalita. Kasi ako nagtatanong din. Pero actually, buong pastor ng Davao City yan. Nasa barko ako, buy and sell ng sasakyan. So, may lumapit sa akin, patay na yon si Pastor So, Billy. barko ni Bishop Manila to Davao. Manila to Davao. Nagbiyahe ka sa Oo. barko. Kay barko That- pa man din sa una, barko no? pa kaya to. Mas kusog ang barko kaysa sa airplane. Hindi, kailangan ko magbarko dahil Ay, na ako yung kinadala kayo sasakyan. May mga sasakyan Oo, dala. kay buy and sell. Ah. Naay grupo sa mga pastor. Pastors nga Naabot sa nag-seminar. barko. O, nag-seminar sa Manila. Oh, May nag-sponsor sa kanila. Isipin mo yung setup ni Lord. Pastors ng Davao, pumunta ng Manila, well-funded, para lang masabay ko sa barko. At yung isang evangelist na nagsabi sa akin, you will become a preacher. So, sabi ko, how come? Hawak-hawak ko yung sigarilyo at saka naghawak ko ng beer. Kasi, sabi na, no, alam ko, you will become a preacher. And truly enough, month after, nakita na ako nag-preach na. Crusade. Month after. Yun na yung turning point. Doon ang umpisa. Kaya nung tinawag ko ni Lord, sabi niya na maghanap ka ng lugar na hindi ako nakilala at hindi pa na-preach yung pangalan ko. Hinahanap ko talaga yung lugar na yun. Kaya yun yung area ng Bitan, Pakibato District. That's Yun where your ministry started na. na even nung nag-umpisa ko, even until now, nandoon ako. Si Pastor Luloy that time, di pa sigod siya pastor, nag-visit sa ako pagkabalo kay pag uli magkukong ginabisitan ko sa akong mga kaila. Isa siya sa nag-visit sa ako. So nagsugod siya og preach, sugod siya og share. Do sa barko nani nag-share sa ako. Okay? Sugod siya Pero og murag naigipadala si Lord para mo follow up. Special, No, murag na yung mapadayon follow-up. ang pag-reach Yeah. out ni Lord sa imuha. Murag, Through yeah. the life sa imong cousin Bishop Yeah, na si Pastor Luloy. So, mo na ang nahitabo, then siya na ang nagkuhan sa kuha sa School of Workers. Apil ka anigaw. i-introduce niya. Apil ka anigaw. So dito, sa diyang naka-apil ko sa School of Workers, dito ang turning point. Pag uli na ako, tapos, parang gini ha, padulong ko sa season Surigao, paspas kong panigarilyo kay nanas akong mind nga, pag abot dito, pag sugod, pag human, di na dyan ko magbisyo. Nagsaan ako na sa ginong commitment ako, Lord, di na dyan ko pundan ako tanan. Tanan, undangan ako. So for the last time lang. Oh, last na to. Baktas ko padulong sa seminar area. Nanimahaw kong sigarilyo ko dawaton. Gani. Paskang bahoan ako sigarilyo kaso sa kinagsig panigal. Di ko dawaton sa coordinator. Nana si Kuya Inong. Katong head. Pasagdi lang, pasudlan lang na si Dudong. Kaya naibuhatan ng ginawa na. So, to make the long story short, humanda ato nga seminar. Na-stop akong inom, stop akong drugs, stop ako ang sigarilyo. Nagkaroon kong fear of the Lord. Mura siya, ang word akong gigamit, mura ko kanang kawa ba nga, naghayang nga gikulog. Totally 180 degrees. Tanan nga binuhatan, Talikod yun. di ko ang sa Ginoo gidil. Dito mo to ang turning point ako. Wow, grabe gid Bishop no. Nga murag it's a roller coaster ride, no? Nga pag kuan gid sa imuha nga binirahay sa yawa, tintalon pa ka padulong dito sa kuan hantod sa indeed ang Ginoo gyud nadaog sa imong kinabuhi. And karon Bishop no, naanataani nga panahon sa patungtuiga and now God has brought you this far gyud. Can you tell us more Bishop na Actually, sana ang nahitabo karon sa gihimo ni Lord sa imong kinabuhi. going back sa atong gisugda no. Wala ko nagpabilin sa bukid. I was instructed by the Lord na
mubalik ko syudad. Pagbalik na ko sa syudad, nag-start ko, nag-eskwela ko, taking up mass communication to enhance my preaching skill. Eskwela ko, at the same time, kuha ko social work. Muna nahimo kong social worker by profession, registered social worker. Nag-start kong ministry sa syudad, diha sa Badayaw, kang Mr. Kainglit. Muna gisugdan. From Badayaw, niabot big mga 300 plus diha. Pag-abot sa 20 sugod diha to gikan sa 2004, 2005, 2007 napa ko sa denomination. Pag-abot sa 2009 nigawas ko sa denomination, naka full blast ang ministry among the sa city na urban ministry. Ang Bunawan ministry giturn over na mo sa lahi nga pastor, nag-start ko sa city. 2011 transfer o Victoria Plaza, Cinema 2. Nag-start ang 300, 2 months after, 3 months after, full house ang Cinema 2. After a year, nagkaroon ng Cinema 3, Cinema 1, mao to ni dagsa ang tao sa Victoria Plaza. Tungod kay daghan na ang tao, maglisod ang control ang task force sa security sa Victoria Plaza. That's why we are forced nga mo transfer different location. Dito na sa Azuela Cove, abot na tag Yusef, then naatay base sa Camp Auditorium. So naglibot roam around ta until such time nga na panahon tuig nga ang Yusef Domo itong gigamit. And karon kita nato kung available ang SMX, ginagamit nato for conferences atong SMX. Karon na nga to ang Davao City Recreational Center. Gibless sa Ginoo ang ministry tungod kay sakto ang foundation. Kay kung dili molded ang character, lisod. Kay the greatest enemy of a preacher is own self. Kung dili molded imong character, dili maya kita o tao ang mag-approve ang Ginoo man. Makita ang approval sa Ginoo sa result sa ministry. Daghang issue. Persecution na mention ka ganina, grabe ang persecution. The most criticized, the most controversial pastor, si Bishop Rod. Nag-viral, grabe, tungod kay nga naman mustan magyud ta kung unsay tinuod, mustan magyud ta kung unsay dapat, o wala man na change ang ato ang preaching. Niabot ang pandemic, wala na change. Grabe ang nahitabo, grabe ang pag-discredit, grabe mga basher, grabe ang persecution, even international group appeal na naga-persecute sa ato. But as I said, during the pandemic, mabot ang panahon that the table will turn into our favor. And now is the time. God brought us this far. Ang influence niabot nag-national level. Tungod kay nga naman makita ang kamot sa Ginoo nga mao ginaga-orchestrate. Kita naga-play lang og role. But naatay director, which is the Holy Spirit. Og na script writer nga mao si Jesus Christ. Og na ay great producer nga mao nga atong Abba, our Heavenly Father in heaven. Wow, grabe. Episode 1 pa lang pero ay maka-bless gyud kaayo. Lahi ra gyud pod no nga kanang detalye nimo mahibaluan ang testimony pod no ni Bishop Rod Cubos. O ako personally blessed kaayo ko. Kabalo ko blessed pod kaayo mo for today's episode. At this moment, murag daghan pa siguro kag mga pangutana gusto nimo mahibaluan or gusto nimo i-discuss nato nga topics. You can comment down below. Go. Comment tayo para malaman natin ang puso ng bayan kung ano pang gusto nyong marinig sa next episode natin. But for the meantime, I have a good news for everyone! May pa-Gcash si BRC TV sa lahat na mag-share. Hindi sa lahat. We only have 3 winners na mag-share with a caption, no? Special caption.
kung ano yung mga linyahan ni Bishop kanina na na-bless talaga kayo, then don't forget to put the word #BRCTV. Again, put the #BRCTV para madali naming makita. And we will announce it in our social media platform. Here are our social media platform. Please don't forget to like, share, and follow us. And I think that's all for our episode 1. See you in our next episode. Be excited sa mga another pasabog and another blessed na mga messages galing sa ating Bishop Rod Cubus. And again, this is BRC TV. Be ready for change. BRC, BRC. BRC TV. Be ready for change.